Nagpulong ang MMDA, DOLE, DPWH, Department of Transportation at grupo ng mga employer para pag-usapan ang kapakanan ng mga manggagawang maapektuhan ng EDSA Rebuild Project. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Hinikayat ng Department of Labor and Employment ang mga establishmento na ikonsidera ang pagpapatupad ng alternative work arrangement kaugnay ng napipintong EDSA Rebuild. Ito ang tinalakay sa dialogo ng MMDA, DOLE, Department of Transportation at DPWH kasama ang iba't ibang employers organization. Lalo't ipatutupad ang odd-even number coding scheme sa EDSA mula June 16. Dry run lang yun June 16. Dry run. Ibig sabihin, susubukan natin. No? Hindi pa testingin muna natin kung mag-work o hindi. No? So, humihingigan tayo ng cooperation sa mga kababayan natin. Isa sa suwestyon ang pagpapatupad ng work from home arrangement kung saan humirit ang Employers Confederation of the Philippines ng insentibo sa mga employer na gagawa nito. Pero hindi ito magiging posible sa mga nasa construction at manufacturing sector. Kaya tuloy-tuloy pa ang konsultasyon para sa kapakanan ng mga manggagawang apektado ng EDSA Rebuild. Marami sa kanila, wala naman sila magagawa eh. Kung may project sila na talaga, they have to go there. No? Hindi po pwede work from home doon eh. Sana pabayaan yung mga kumpanya at yung mga tao nila mag-usap, diskartehan nila, kanya-kanya. No formula can fit everybody. Naipaabot din po namin sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gagawin po namin yung ganitong klaseng activity, pagtitipon, upang mabigyan po natin ng tamang paggabay ang ating mga employers organization. Ang bottom line po, gusto po namin na maging maayos at makatulong itong ganitong dialogo sa pagbabalangkas po ng mga arrangement sa kanilang mga manggagawa. Samantala, paigtingin ng MMDA ang paghuli sa mga motoristang nagtatakip ng kanilang plaka sa gitna ng implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Hindi naman porke meron tayong NCAP, it means na wala na tayong actual apprehension or physical apprehension. Setting aside yung mga panghuhuli natin through the NCAP, through our AI cameras, what if meron po mga aberya o meron pong aksidente? So napaka-importante po na ang mga plaka or mga plate numbers po natin is clear, precise. Isa na sa nasampulan at pinatawan ng 90-day preventive suspension ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver ng motorsiklong tinakpan ng tape ang bahagi ng plaka at na-trace na residente ng San Juan City. Aabot sa 5,000 piso ang multa sa takip plaka at maharap pa sa reklamong improper person to operate a motor vehicle. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.